Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman, so Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Good morning, Banda! Yeah! Sa pagbangon kami ang unang kasama mo! Habang nagkakape, kami ang papatamis ng umaga mo! Sana all sweet. Traffic, Aroy! Goodbye, sweldo! kami nang bahala sa sound trip mo! Tugtugang malala na to! Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, bawat umaga. Good morning, Banda! Kami! Number one, kami ang Energy FM mo. Good morning, Bangga! Good morning, Bangga! Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! 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 Same, pero iba! Same, pero iba! Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one, Energy! ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one, Energy!
Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Janice, 24 years old. Gusto ko lamang pong ilabas yung sama ng loob ko. Laban sa sarili ko. Hindi ko po alam kung maiintindihan ng iba itong kwento ko. Or kung maiintindihan nila ang bigat ng dinadala ko. Pero sana, tulungan nyo na lamang po ako. High school pa lamang po nung naging kami ni Alan. First love, first boyfriend. Walang taon na rin po kaming magkasama. Sa 8 years na yon, marami kaming unang pinagdaanan. Unang gimmick, unang away, unang plano sa future. Lahat ng yon, kasama ko si Alan. Pero DJ Lindsay, hindi ko rin alam. Parang nitong huling taon, wala na yung kilig. Wala na yung dating excitement. Parang naging routine na lang lahat ng ginagawa namin. Gising, chat ng good morning, kain ka na, usap konti, tawag konti, tapos na. Parang nakakasawa na. Paulit-ulit na lang lahat ng ginagawa namin. Mabait naman siya. Wala naman akong masabi patungkol sa ugali niya. Wala siyang iba. Hindi niya ako niloloko. Hindi rin siya bastos, di katulad ng ibang lalaki. Pero kahit anong pilit ko, parang hindi ko na siya mahal, gaya ng dati. Napansin niya na rin to. Sinabi niya na rin sa akin to. Kasi DJ Lindsay, madalas na po kaming mag-away. Kahit maliliit na bagay lang pinagtatalunan naming dalawa. Sabi niya, nagsasawa ka na ba sa akin? Pero hindi ko siya masagot. Hindi ko siya masagot kasi baka nga totoo. Baka nga hindi ko lang matanggap sa sarili ko na nagsasawa na ako. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko aaminin ang lahat. Paano ko sasabihin sa kanya na sa loob ng 8 taon, minahal ko siya. Pero ngayon parang hindi na. Sa loob ng 8 taon, minahal ko siya. Pero parang nagsasawa na ako. Parang hindi na siya yung gusto ng puso ko. Ang hirap-hirap din, DJ Lindsay, kasi wala naman siyang ginagawang masama. Pero pakiramdam ko kasi araw-araw, nagsisinungaling na lang ako sa sarili ko.
May mga gabi pa nga na umiiyak ako mag-isa eh. Iniisip ko kung ang sama-sama ko ba. Pero sa totoo lang, ang pinakamasakit sa lahat is yung hindi na po ako masaya. Hindi na ako masaya tapos hindi ko naman siya basta-basta mabitawan. Kasi ayokong masaktan siya. Pero habang tumatagal, pareho lang kaming nasasaktan. Pareho lang kaming nahihirapan. Kaya ngayon, DJ Lindsay, gusto ko na pong maging totoo. Hindi ko man alam kung paano ako magsisimula. Pero gusto kong marinig mula sa inyong lahat. Tama ba na umalis ako sa relasyon na to kahit wala namang ginagawang masama yung boyfriend ko? Pero alam ko rin kasi na hindi ko na siya mahal katulad ng dati. Should I stay? O dapat ko na lang siyang iwan? Iwan ko siya kahit pa alam kong masasaktan ko siya. Kahit pa alam kong madudurog ko yung puso niya. Tulungan niyo naman po ako. Muli, ako po si Janice. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko. Oras natin sa Bangkablongan. Check your time. 16 Cam Boys! Makaraan ng alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:16 on the clock. Tayo pa rin pang istasyong same, pero... Mangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Good morning, mahal ko pangga ko, baby ko. Good morning sa mga pangga po natin na nakakatutok pa lang sa kanilang mga radio sets. Ako po si Lindsay. Mwah! And ito po ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Ano bang nararamdaman nyo ngayon? Ang nararamdaman po natin ngayon ay... Ang hirap naman yan. Wow! Yan ang nararamdaman ng mga panggapo natin. Ang hirap naman ng ganyan. Diba? Bago ang lahat, magandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin na nakaka-experience ng same sentiment. Yung mga panggapo natin na feeling nila repetitive na lang at saka, alam mo yun, paulit-ulit na lang lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. Wala nang thrill, wala nang excitement, wala nang spark. Hello po sa mga magjowa na ganyan po ang pinagdadaanan sa buhay, mga mag-asawa, di ba? Kayo ba napunta na kayo sa gantong moment? If yes, halika na at samahan mo kami. Tulungan natin si Janice na sumulat po via facebook.com/Lindsay1067. LINDSAY 1067. Okay? Mahirap naman talaga, aminin mo, kapag yung relasyon mo parang naging stagnant na lang, hindi gumagalaw, naging idle na lang, nagplateau na lang yung relationship ninyong dalawa. Alam ko, madalas mo marinig yan sa mga career, diba? Sa feeling mo, pero it also applies sa love life. Yung nararamdaman mo towards one person. Kung paulit-ulit na lang, diba? Yung mga ginagawa ninyo, yung mga ganap ninyo, gising sa umaga, main ka na, B.
Anong gagawin mo ngayon? Saan ka pupunta? Ingat ka ha. Yung mga ganyan. Ganon-ganon na lang yung mga pinagsasasabi ninyo. Tapos, wala na kasing nag-e-effort sa tingin ko. Wala nang gumagawa ng initiative na mag-effort doon sa relationship ninyo. 'Di ba? On whose end, hindi natin alam kung sino ba yung dapat mag-effort. Pero alam mo, feeling ko dapat dalawa kayong gumagawa ng paraan, bakla, para maging excited. 'Di ba? Excited kayo pareho. Exciting yung relationship ninyong dalawa. Mahirap pa minsan, lalo na kung halimbawa, estudyante kayo, o di kaya naman, pareho kayong busy sa life. Pero alam mo, no matter how busy you are, if you love the person, 'di ba? You will make her feel or him feel special. Hindi kailangan maging extravagant yung mga ways mo, 'di ba? Padalan mo siya ng padalan mo siya ng chocolate sa opisina, padalan mo siya ng flowers. Wow! 'Di ba? O di kaya naman bigla mo siyang sorpresahin one time sa opisina, sa eskwelahan, sa bahay, ganyan. 'Di ba sa mga mag-aasawa? Ano ba naman kung lagi mo siyang dinadalhan ng ulam pag-uwi mo sa bahay? Ano ba naman yung dalhan mo siya ng anak bigla? Hindi mo siya dadalhan ng anak bigla-bigla. Hindi, I mean, ayain mo siyang lumabas, 'di ba? Sa labas kayo kumain. 'Di ba? Mag-dine out kayo. Mga small gestures, simple gestures to make, the relationship exciting. Pero minsan kasi, sa hirap ng life, at saka akala kasi natin, just because hindi nagre-reklamo yung isa, akala natin okay ang lahat. Kasi hindi sinasabi sa'yo kung ano yung tunay na nararamdaman. Kita mo to, sinulat sa lihim ng liham, pero hindi sinabi sa jowa. Di ba? Hindi niya na-put yung message across. Kaya hindi alam nung kabila na may ganito pala silang feeling, na may ganito pala silang problema. Dali, tulungan natin si Janice. Let me know kung anong thoughts ninyo and we're gonna read them on the air. Mahal ko, Pangga ko, Bibi ko. Punta ka sa Facebook, sa Energy FM, tapos hanapin mo yung live, tapos doon ka mag-comment sa live natin ngayon, ha? Thank you very much lahat po ng mga nakikinig at nakatutok po sa atin. Good morning kay Daisy. At ang hirap talaga, sabi niya. Wow! Sabi naman ni Sir Rain, pabati naman po dito sa Hong Kong. Maulang umaga po sa inyo. Sa iyo, Ate Sender, much better talk to your partner about this matter. Kasi masasaktan mo lamang siya at masasaktan ka din kung hindi ka pa magsasabi sa kanya. You will never fall out of love without any reason. Mas mainam yung umamin ka na lang sa kanya. Magsabi ka at magkaalaman kayong dalawa. Ano dito? Masaktan man kayo, parehong i-accept ninyo. Magstay ka man, mas masasaktan mo si boy. Sabi naman ni Alexa, if sure ka na hindi mo na siya mahal, then mas better na sabihin mo na sa kanya at iwan siya kaysa patuloy kayong magstay kahit hindi mo na siya mahal. Totoo. Sabi ni Grace, falling out of love is minsan bigla na lang nangyayari. Mararamdaman mo na lang yan kapag hindi ka na excited every moment na magkasama kayo. Better to let him go. Wow! Scaramouche Galileo. Sabi, ito yung pangalan niya talaga, ha? Sana hindi kami umabot sa point na katulad ng kay Janice. It takes a lot of effort and initiative. Scaramouche Galileo. Totoo ba? Sinacharot niyo ako sa mga pangalan niyo. Sabi ni John Eric Katubig, good morning, beautiful. Good morning, guwapo. Sabi naman ni Edric, ramdam ko lang ha, hindi ba baka merong hindi ka na isama sa kwento? Kasi hindi naman pwedeng basta ka na lang mawalan ng love para sa kanya. Siyempre, kwento mo yan. Bida ka dyan. Ano ba yun? Diba? Alam mo yung kontrabida ka dyan, friendship. Sabi dito ni Trisha, sabi nga nila love people by their roots, not by their petals. You go around loving people for how they look and make you feel. But when autumn comes, ang haba naman eh. When autumn comes and their leaves start to fall, would you still love them? Bahala ka. Bahala ka na lang sa buhay mo. Pero hindi nga, yan ang katotohanan ng life. Minsan na kasi napapabayaan natin yung mga relasyon natin. Tayo mga babae pa naman, no? Yan ang problema natin minsan. Umamin naman tayo, girls. Minsan hindi tayo umaamin. Iniipon lang natin lahat sa loob natin. Tapos kapag nagkamali ng isa si boy, saka natin ibabagsak lahat. Isang bagsakan na lang para, alam mo yun, isang problema na lang, isang awayan na lang. Wow! Pero alam mo, those little moments na hindi ka komportable, those little problems, when put together, lumalaki. Diba? Bumibigat. At pag bumigat yan, kapag, alam mo yun, kapag sobra-sobra na, overflowing na, doon na tayo sumasabog bigla. Diba? Yun yung pinakamahirap dyan. May mga maliliit na moments na hindi mo dinidiscuss just because sinasabi mo sa kanya ayokong pag-usapan. Kasi maliit na bagay lang naman.
O di kaya naman may mga parts din na yung lalaki, minsan, wag natin pag-usapan yan, late na bagay, pinapalaki mo. Di mo alam malaking bagay pala o big deal pala para doon sa babae. Na kapag tinago ng tinago, hindi pinag-usapan, pinabayaan mo lang na hindi ninyo i-tackle, di ba? Hindi big deal sa'yo, pero big deal dun sa babae, tas naipon. Sasabog yung babae pag gano'n. Darating yung time na hindi niya na mapipigilan. Hindi naman ito yung problemang pinag-aawayan ninyo, pero dun pala siya nanggagaling. Dun sa maliliit na moments na hindi ninyo diniscuss, hindi ninyo pinag-usapan. Kaya ngayon na nag-away kayo, lahat ng sama ng loob niya mula sa mga dating problema, nagsama-sama. Doon ang sabog. Lahat sa sabog. 'Di ba? Kaya kung ako sa'yo, aminin mo sa sarili mo, bakit ka na fall out of love? Bakit bigla na lang nawala yung feeling? Dahil ba hindi na nag-e-effort si jowa? There has to be a reason eh. Dapat may panggalingan ka. 'Di ba sabi ni Choyams, ate, malaki ka na, bahala ka sa buhay mo talaga. Huwag ka na muna mag-jowa. Grabe naman. Sabi ni Darwin, kung hindi mo siya mahal, huwag mo na siyang paasahin sa wala. Umamin ka na sa kanya kahit masakit ito para sa kanya at hindi na umabot sa isang one-sided love na lang ito. Sabi ni John Eric, Janice, ang masasabi ko lang sa'yo, nandito lang ako para sa'yo. Uy, hindi ka bantay dyan, sa lakay dyan. Sabi pa dito ng mga pangga natin, sabi ni Leonard, nangyari na yan sa akin, DJ Lindsay, 7 years kami ng asawa, tapos sinabi ko sa kanya, hindi na dati na nagsasawa na ako. Kaso kumapit pa rin siya sa akin ngayon, asawa ko na siya. Ay, ang taray naman. Wow! So, kapit-kapit lang. 'Di ba? Kapit lang kayo kasi. Yan lang palang solusyon doon. Kapit lang kayong dalawa. Alam mo, tulad ng lagi natin sinasabi, mahal ko, no? Hindi mo naman mamahalin yung tao na yan kapag masaya kayong dalawa. Madaling magmahal kapag masaya kayo. Pero kapag nandyan na yung mga problema, kasi dumadaan talaga yan sa sawa factor eh. May times nga na ang mag-asawa, ito mag-asawa na ha, para na lang silang roommates. Nothing excites them anymore. Kasi nagawa na nila lahat eh. Diba? Dumadating talaga, pero alam mo, initiative yan, talagang effort yan ng either ng misis o ng mister na gawing, hot and spicy and exciting yung relasyon ninyo. Hindi araw-araw hot and spicy, no? Hindi araw-araw masaya kayo, hindi araw-araw it's all rainbows and butterflies, sabi nga nila. Pero, dapat araw-araw, mahal mo yung tao. May mga pagkakataon na napapagod ka dun sa tao kasi hindi ka aya-aya yung ugali niya. Kasi wala namang effort to. Pero gano'n na lang ba? Susukuan mo na lang agad? Diba itatama mo? Bebe ko, labas naman tayo. Bebe ko, nood tayo ng ganito. Bebe ko, punta tayo sa ganyan. Mag-effort ka. Ngayon, kung hindi nagmamatch yung effort mo sa effort niya, doon kayo may problema. Kapag yung tipong ikaw, talagang para kang golden retriever partner, alam mo yun, ang tawag nila is golden retriever lover. Sobrang energetic. Alam mo yung mga mga doggies natin na golden retriever, di ba? Grabe yung energy nila, grabe yung pagmamahal nila, yung excitement nila sa tuwing nakikita ka nila. Ganon din, yun din yung tawag, golden retriever partner. Kapag ganon yung energy mo, sobrang taas. Tapos yung partner mo is lagi na lang walang gana sa'yo, hindi minamatch yung mga efforts mo. Yung tipong maghahanda ka ng isang magandang dinner, tapos siya ayaw niya pumunta. Ano ba yan? Pagod ako, matutulog na lang ako. Pero nagluto ako para sa'yo, bukas na yan. Yung mga ganon, nakakabastos, ibang story na yon. May problema ka sa kanya, may problema din siya sa'yo, ibig sabihin. Pero kung pareho kayong nag-e-effort, I don't think magkakaroon ng problema. Kung pareho kayong nag-e-effort para sa isa't isa, like yung isa naghahanda ng special something every month, nagde-date kayo every 2 weeks, lumalabas kayo ng country every year, kahit every year nga lang or twice a year, ang yaman naman natin doon. Diba? Every 2 months, lumalabas kayo ng Maynila, tapos, diba, nag-e-enjoy kayo, moment ninyo together. Just sa tingin ko, walang magiging problema. It's all about doing your, part and exerting effort para sa partner mo. Ngayon, sa tanong mo na dapat ba magstay ako sa relationship na to, huwag mo munang isuko, bakla. Gawin mo muna lahat. Bigay mo muna yung 101% mo. Wow! Pero kapag hindi pa rin nag-work, after giving your all, pwede ka nang sumuko. Pwede ka nang lumayo. Pwede ka nang mag-step down and say, pagod na ako. I deserve better, Bem.
Diba? Tapos mag-usap kayo ng maayos. Pero hanggat hindi mo pa nagibibigay, nagagawa yung 100% mo. Huwag ka muna sumuko, Bax. Wow! Huwag ka muna sumuko, Pangga. Diba? Magmahalan lang tayo. Mahalin natin yung partners natin araw-araw. And that goes the same sa mga lalaki, no? Kung ikaw man yung nakakaramdam ng feeling na yan, that goes the same with your partner. Piliin nyo yung partners ninyo araw-araw. Kasi for all you know, baka yung jowa mo, nagsasawa din siya. 'Di ba? May feeling din siya na paulit-ulit na lang, repetitive na lang. Routinary na lang lahat. Ibig sabihin na routine na lang lahat ng ginagawa ninyo, paulit-ulit na lang. Pero hindi, mahal ko yung girlfriend ko, kaya ngayon lang yung feeling to, face lang to sa relasyon namin, ilalaban ko to. Wow! Tapos ikaw, nakaramdam ka lang ng ganyan, biglang isusuko mo agad yung relasyon ninyo. Hindi naman yata fair yon. So, deserve niya na makausap at sabihin sa kanya na meron kayong problema. Para kahit papano, masolusyonan ninyo, ma-repair ninyo kung ano yung damage habang repairable pa. Diba? Ay, naku, Bemb. Mahal ko, again, kung meron kang story, tinatanong dito how to send lihim ng liham, asking for a friend ka dyan. Charing. Puntahan mo lang ako sa page ko, baby ko, mahal ko, bibi ko, pangga ko, ha? Lindsay1067, that's LINDSAY 1067 on Facebook. At mag-usap tayo. On air natin yung problema mo at bibigyan natin yan ng solusyon. Minsan hindi tama, pero hindi tama. Pero at least, mapag-usapan natin. Yan naman ang importante, di ba? Yung mailabas mo kung ano yung nararamdaman mo sa puso mo. At nandito ako. Nandito ang girlfriend mo sa radio to do that. I'm gonna listen to you. Aayusin natin yung problema mo. 9:30 on the clock. Tutok lang. Pangako mo sa'kin, di magbaba.